Succubus Classmate Episode 2, Obsessed or Real. Isinulat ni Henry Jen Eston. Succubus have their own characteristics. They have the ability to create an illusion in their victim's brain, as they also have the ability to manipulate the victim's mind. Among of power and ability of succubus is super speed. They can move faster than the eye can see, able to appear and disappear in an instant. Super strength. A succubus has greater strength than a human and is able to lift a grown man with one hand. Super stamina. They can fight and make love vigorously without tire. Lost empowerment. By having sexual intercourse, a succubus is able to grow stronger and heal faster due to stealing life force energy. Dream walking. Throughout lore, succubus have been able to appear in the dreams of men in order to seduce them. Sexual inducement. Succubus have the ability to elicit sexual arousal within males to make them instantly crave sexual interaction, most likely through touch. Immortality. As demons, succubus are immortal. Samantala, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Para bang may naganap sa pagitan namin ni Katrina pero parang hindi. Parang nangyari pero sa isip ko para bang gising lang ako na nananaginip. May after image na lumalabas sa tuwing nag-iisip ako tungkol sa kanya. Pag-iisip na imagination ko lang siguro dahil sa pagkagusto ko kay Katrina. O maaaring katotohanan. Matapos ako mahuli kahapon ni Katrina na ako nga talaga ang naglalagay ng regalo sa kanya, ay natakot ako dahilan para mapa-address ako noong itulak niya ako at harangan sa locker. Sinabihan niya ako na ayaw niya ang mga natatanggap niya. Umiiwas ako ng tingin sa kanya. Nang bigla kaming mapatitig sa isa't isa at pagkatapos yun ay sinubukan niya ako halikan. I kissed her back too pero hindi nagtagal iyon. Hindi nagtagal. Ano itong mga parang scene na nabuo sa utak ko? Nahiya daw ako at natakot kaya umalis ako at tumakbo. Nagawa ko ba talaga iyon? O may mas higit pa doon? Nakatingin ako ngayon kay Katrina noong gulong-gulo na ako. Nasa covered court kami para sa PE class namin. Nakasuot kami ngayon lahat ng printed t-shirt from school at blue jogging pants. Sa kabilang banda at dulo, nasa bleacher ako kasama yung kaibigan ko na abala sa paggawa niya ng late na assignment para sa susunod naming subject. Ayaw pistorbo kaya naka-earphone. Nandito lang ako sa tabi niya para i-alarm siya kung sakaling dumating na si Sir Joseph. Nang mapakamot ako ng dalawang kamay ko sa ulo ko. Para akong lutang sa kakaisip. At para na akong masisiraan. Kung meron mang makakasagot sa mga katanungan ko na nagpapalito sa akin ngayon, ay si Katrina lamang iyon. But I'm scared. I'm in the middle of another question, that what if? What if everything is really just my imagination? So parang ako ang nagmumukhang gago sa mata niya. Diba? Parang ang labas niyan ay pathetic ako o ilusyonado. I made up a story to get her attention as if naman. Or what if something really is happened? There was something really happened between the two of us. Arg! Ang hirap. Pwede ko namang i-ignore kung ano itong nararamdaman ko ganoon kadaling sabihin. Pero shit, ang pinag-uusapan dito ay yung babaeng gusto ko, ang crush ko, ang babaeng pangarap ko, ideal girl ko, at gusto ko ay person na makatuluyan ko. So, hindi ganoon kadali mag-let go ng feelings kung siya lang ang pag-uusapan dito. Napansin ko na napatingin siya sa gawi ko noong may kausap siya na babaeng isa sa mga classmate namin. Nagtagal iyon. Hindi ko na nga lang namamalayan tumatayo na pala ako sa pagkakaupo ko sa bleacher habang kamakaway ang kanang kamay ko. I even said, "Hi." Kahit na 3 tumblang ang layo ko sa kanya. Nang mabilis din siyang napalingon sa ibang gawi para mag-agaw ng tingin. Ano iyon? Nandyan na ba si Sir? Gulat at biglang natataranta na tanong ng kaibigan ko sa kanya, agad na tinanggal ang earphone sa tainga niya at tinago sa bag ang note niya.
Bahagya naman ako natawa noong sabihin ko na hindi wala lang, sabay tinignan niya ako ng masama. Pero sakto din naman noon na dumating na nga si Sir na may kasamang mga student from other class na may bitbit na mga uri ng kahoy, foam, meter stick, at kawayan. Damn! Performance task na naman ito. Sa kabilang banda, can you be my partner? Can I? Tanong ni Katrina sa akin nung lapitan niya pa talaga ako ng personal sa bleachers na kinauupuan ko. Behind those many guys who deserve to be Katrina's partner. Good-looking, muscular, big-bodied. Why did she approach me first? Why not them? Ikinagulat ko nga iyon. Nagkitinginan nga kami ng kaibigan ko eh. Siguro nagugulat na lang din talaga siya. Noong makita ko na parang siya pa nga ang nahihiya na alukon ako ng ganoon samantalang kabaligtaran na iyon nga dapat ang siyang maramdaman ko dahil sa pag-approach niyang ito sa akin. Damn, she is really very attractive in my eyes. If she becomes my partner, I'm sure I'll be more energetic and enthusiastic about RPE activities. So who am I to refuse or reject her offer? I would look stupid if I rejected Katrina just because I was embarrassed and couldn't help but flutter my heart at her beautiful and cute face. Besides, this is also my chance to know the truth that is still troubling my mind. So yes, malaki ang ngiti ko na namutawi sa aking labi sa kanya saka ako tumayo noong sabay na kami nagpalista kay Sir na partner kami ni Katrina. At saka na nga kami nagumpisa noong mag-warm up muna kami by doing some neck twisting, shoulder, arm circle clean, at hip rotation for 16 counts na sinundan naman ng running mula sa magkabilaang dulo ng mga bleacher, squat, planking, at saka jumping jacks. Nang ni-require kami ni Sir maglabas ng phone para maging timer namin. Naging normal lang ang ambience sa pagitan namin kahit na naging partner ko siya hindi kami nagkikibuan kahit na gusto ko na. Katie na ako makausap siya. Still I choose the shot, to not speak. Napakaseryosa ng mukha niya eh. Ayos lang naman. Punong-puno naman siya ng charm. Saka by doing that, mas lalo lang lumabas yung angas na nagpapa-attractive sa kanya. Medyo nagka-accordan na lang noong banda sa push-up, sit-up, at 3-minute step na kami. Sa push-up doon nabali ang seryosa niyang mukha noong makakuha siya ng 73 push-up. Partida. Parang tumigil pa siyang kusa dahil sa awa sa mukha ko na nakatunganga na lang. Hype na yan. Paano niya nagawa iyon? Bilib na bilib ako sa kanya kasi noong ako na wala pang 5 o 6. Parang bibigay na. But I'm trying na kahit hindi ko masurpass ang nagawa niya ay makadami man lang. Nagbigay siguro ng lakas sa akin ay yung narinig ko na sabihin niyang kaya mo yan. Sabay pumunta siya sa harapan ko habang nakatingin kami sa isa't isa. Kaya unlucky. Damn, I still got an 8 push-up. Hindi nakakatawa. Nakakababa ng intrepidad. Pero noong si Katrina na yung natawa, siguro kahit maging clown na ako para sa kanya. Okay lang. Sumunod na ginawa namin ay 3-minute step test. This step test is designed to measure a person's aerobic fitness. Participants step up and down, on and off an aerobics type step for 3 minutes to increase heart rate and to evaluate the heart's recovery rate during the minute immediately following the step test exercise. Nang hindi ko ba maintindihan at hindi ko alam kung anong ulam ni Sir mamaya para gawin ito sa amin. Pero ginawa niyang magkaharapan at sabay na gagawin ng mag-partner ang 3-minute step. Para daw kasi hassle-free sa time. Kaya naman malapad at sakto sa dalawang mag-partner ang size noong kahoy kapag ongat na. Sa kabilang banda habang ginagawa namin yung 3-minute step test napahawak si Katrina sa manggas ng damit ko noong muntikan na siyang ma-out of balance. Napatingin ako sa kanya ng ngitian lamang niya ako saka siya humingi ng sorry. Naiintindihan ko naman. Ang hindi ko lang maintindihan ay yung sarili ko na matulala kapag napa-flutter ang puso ko because of her action. The way she touched and stared at me. Lahat iyon may talab pagdating sa akin.
Dumagdag pa yung sinimulan niya akong kausapin like as if close na close kami. Kaya mo pa ba? Ano, kamusta na? Masakit na ba ang hita mo? Okay ka lang ba? Baka mahimatay ka na dyan eh. Siya parati nagsisimula ng mga nagiging dahilan para mag-usap kami. Para akong hindi lekake kasi si Katrina pa talaga gumagawa ng paraan para makapag-usap kami. But heck, nabablangko ako at awkward na awkward kaya panay lang ako titango o iiling. Niningitian pa niya ako parati. Kaya para lang putulin ang pagiging ganoon ko ay ipinalagay ko ang loob ko sa kanya. Ngitian usap-usap tapos gumagawa ako ng mga pa-joke na reklamo ng palihim tungkol kay Sir na siyang kahit paano ay nagpapatawa sa kanya. Na siya ding naging dahilan naman sa hindi sinasadya ay naspit ko sa bibig ko ang katotohanang gusto ko malaman na bumabagabag sa akin. Actually hihingi lang sana talaga ako ng sorry about last time sa pangingialam ko sa locker niya baka kasi may issue siya sa akin tungkol doon at humingi din ako ng tawad tungkol sa paglalagay ko ng regalo ng ibang tao doon. But unexpectedly she said, "What? Yung nahuli mo ako tapos nagalit ka? I mean about last time. You know." Sagot ko, hindi ko masabi na when she kissed me last time sa locker room. Pero dinanid niya peren iyon na parang hindi talaga nangyari yun at wala siyang maalala. Last time, what? I'm pissed off. Teka, last time doon sa locker room. Nahuli mo ako, paliwanag ko muli. Ha? Wika niya gusto niya pa sana magmaang-maangan. Nang I straightforward ko na siya. You pushed and suddenly kissed me on the lip. My voice grew louder saying that. Nang maputol yun dahil mabilis niya ako tinignan ng masama bilang babala at tinakpan ang bibig ko ng kamay niya. Hindi ko napansin na naagaw ko pala yung pansin ng iba pa naming classmate. Na ngayon ay parang nadinig nila yung nasabi ko. Pero mukhang hindi naman masyado, siguro enough lang ang lakas ng boses na lumabas sa bibig ko para magpanik si Katrina. Mabilis din niya inalis ang kamay niya sa bibig ko when she insisted on saying, "I never met you last time. You kissed me and I feel like something is more happened between us. I just want to clarify that to you. I can pretend nothing really happened if that's what you want." Nang parang natarante siya sa pag-akyat baba sa kahoy at pagpawisan na akala mo ay nabisto ko siya for something, na dahilan para tuluyan siyang ma-out of balance at matamba pero mabilis ko siyang nasalo sa harapan ko. Ang romantic tignan ng pose namin na mailagay niya ang pisngi niya sa akin. Pero sinadya niya pala yun para mahatak ang uniforme ko sa dibdib at bulungan niya ako na may tonong pagbabanta at pagkagulo. Sabihin mo, do you really remember the last time? Those what happened between us? But how? Hindi ko siya maintindihan. Gusto niya bang kalimutan ko na talaga yung mga nangyari? Hindi ko na siya nagawang tanungin tungkol doon pero nagawa ko paring tumanggaw-tango sa tanong niya. You are really different. That's why I also can't understand myself why I miss you and can't forget your taste so much. Bulong niya sa sarili na hindi ko maintindihan. Nang still nakikita ko peren ang pagkagulat sa mukha niya noong sandaling biglang mapailang-iling siya tapos napakunot noon naman ako matapos niya magtaas ng tingin sa akin sabay. Ngiti niya, "Ha? Anyari?" Pagkatapos ay sabihan niya ako na pwede bang sa amin na lang iyon. Tumanggaw-tango naman ako. Oo naman, sagot ko. Muli siyang ngumiti sa akin. Ako naman naguguluhan. Nasisiraan na yata ang crush ko. I thought magiging upset siya but she smiled like crazy to me. At dinala niya ang biglaang pagbabago ng mood niyang iyon like crazy noong nasa sit-up activities na kami. Hawak niya ang tuhod ko noon habang umaangat ako papunta sa harap niya. Ganoon talaga ang sit-up, may hahawak sa tuhod mo para ipagdikit iyon. Ilalagay ang dalawang kamay sa likod sa kaangat at hihiga. Abdomen ang target ng sit-up. Nang hindi ba siya natatakot sa bigla niyang ginawa sa akin habang kasama namin yung teacher na nakaupo lang sa duluhan ng bleachers at mga kaklase naming busy din, noong manginig na lang ako sa gulat after niyang himasin at pisilin ang hita ko. Napatingin ako sa kanya. Katrina,
Pabulong ko nagulat para sawayin siya. Sabay biglaan naman niya akong kiniliti sa tagiliran para mapalitan ng parang uod na gislo sa tuwa yung pagkunot noo ko sa kanya. Ngumiti lang siya at tumawa. Wala naman daw makakapansin sa amin kasi nga busy yung iba at nasa duluhang bahagi kami. No wonder kaya niya hinayla yung rag malayo sa iba naming classmate. Ano bang biglaang nangyari sa kanya parang I did something for her to suddenly act like this? Iyon ba yung pagkalimot ko na lang na hinihingi niya? Arg! Kanina nagkakahiyaan kami tapos ngayon ginaganito niya ako. But on the other hand, it's not bad that she suddenly acts like this. My annoyance was replaced by trembling at what she did. Akala ko seryoso na ang lahat ng siya na ang magsi-sit up. Pero I was wrong. As usual magkaharapan kami nung syempre mayayakap ko yung paa niya nang tila bigla siyang ngumiti sa akin na nakakaloko. You hold my legs well. I also felt like suddenly someone stood up. You stood up. Tanong ko sa sarili ko at kunot noo ko sa kanya. What is that? Sabi niya sabay tingin sa akin. May tinitignan siya banda sa pants ko. Nang tila marealize ko na yung ibaba ko ang tinutukoy niya ay mabalis ako na pabitaw at lumayo ng kaunti sa kanya. Hindi sambit at depensa ko sa kanya. Tumawa siya. I was just kidding. She quickly took my hands as she pulled them onto both backs of her legs. I was surprised by that. Ano bang ginagawa niya? Tinignan ko siya. What are you? Come on, go on. I'm going to sit up. Salita niya, kaya sumunod na lang din ako. Ilang sit up din yung ginawa niya noong tumigil na siya at sasabihin ko na sana yung puntos kung ilang beses siya nag-sit up kaso umulit pa siya na siyang sinabi ko naman na kapag tumigil na siya hindi na pwede. Ang unfair lang kasi na athlete ba siya? Nagsasalita pa ako para ipaliwanag iyon nang bigla niya akong mabilis na nikis muli sa pagkakataong ito. Dinampyan niya lamang ng labi niya ang labi ko. Pagkatapos ay tinakpan niya ng daliri niya ang bibig ko to shut me up. Pwede ba tigilan mo ang pagiging madaldal? Wika niya. Ayaw ko ng madaldal tapos torpe naman, at hindi ako makausap ng masinsinan sa pagsasabi ng totoong nararamdaman sa akin. Dagdag niya pa. And those moments I feel like I was infected by her sudden craziness too when I was tempted to kiss her back as well. Kabaliwan talaga. I approached her, very close. I grabbed her back to push toward me. Then did that, kissing her. Arg! What are we doing? What I was doing? I stopped but she continued to kiss me. I don't want to reject her. Damn you, 30. Ang hina ko talaga pagdating kay Katrina. I even managed to close my eyes and touch her face. Damn! Kinalimutan ko na nandyan lang ang classmate at sir namin. Hindi ko din naman kasi agad kayang bitawan ang labi ni Katrina. Her soft lips are so addictive for me. Nang doon ikinapagtataka ko lang no one really noticed us, that someone from student is having kissing secretly. Then, that's good anyway. Samantala, after class, nakita ko si Katrina nang sundan ko siya medyo kakaiba ang kinikilos niya. Nang pupunta lang pala siya sa garden. Nakahinga ako ng maluwag. Sabay susubukan ko na sana siya lapitan pero napatigil at napatago ako. Nang maya-maya ay doon nakita ko siya na may katagpo palang lalaki. Kinakausap niya ito. Bigla tuloy bumagsak ang dalawang balikat ko na kahit siguro we kissed twice never magiging kami ni Katrina talaga. Paano ko nga ba nalilimutan na I am not the only one? Suitor niya ba iyon? Maaaring ang suitor na naman niya. Ngayon ko lang nakita yung lalaki na kausap ni Katrina but the guy has a fair skin like her at stand out ang pagiging good looking than me. A complete taste of Katrina. Pinaglalaroan lang ba ni Katrina ang feelings ko? Kasi aware siya na gustong gusto ko siya. Napakagat ako sa labi ko. Pero baka nga boyfriend na niya ito, cause I see them now fighting to each other. Parang away magjowa. Gusto ko man umeksena for Katrina pero hindi ko ginawa.
Maya-maya paalis na yung lalaki nang sa hindi inaasahan the guy saw me. I hide but still he see me. What are you doing there? Who are you picking at? Tanong niya, nagulat naman ako sa kamabilis na napatayo. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako. But yes I am. Mabilis ako tumayo at gusto ko sana umalis pero bigla niyang hinayla ang kamay ko. Ang lakas niya. Nahatak ako pabalik sa kanya at sa harapan niya nang bigla pang sumakit ang braso ko dahil napilipit sa paghila. So you must be the one who have a sweet scent and full of sexual energy. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. I can confirm it, from what you look. A delicious living life form. I no longer wonder why she lost her appetite for others recently. You look like a full-course meal that can satisfy her at any time. Nanlaki ang mga mata ko. Ano bang kabaliwan itong mga binabanggit ng lalaking ito? Nonsense! Sabi ko pero biglaan na lamang niyang inilagay ang kamay niya sa leeg ko para sakalin ako. I don't care what she thinks of you but I want you to stay away from her. I warn you that if you still want to live, you have to distance yourself from Katrina.